Manila Broadcasting Company. You're listening to your friend, your radio, Radio Nathan 11.3 Ujongan Romblon. A proud member of the KBP. Philippine Standard Time is 4 o'clock. Okay, isa pong magandang hapon sa aming pong mga minamahal na mga kaibigan. Minamahal po naming mga kapatid. Saan man po kayo naroon sa mga oras na ito, ano man po ang inyo pong mga ginagawa. Isa pong mapagpalang araw sa lahat po ng ating pong mga kaibigan na nasa kanya-kanyang mga tahanan sa mga oras na ito. Ito po ang programang Ligaya ng Buhay, Ministry of the Seventh-day Adventist Church, at nakikinig po kayo sa himpilan ng 101.3 Radyo Natin Ujongan. Samantala po, bago po tayo natin batiin ang ating mga kaibigan, bago po natin batiin ang ating mga kapatid, ay isa pong awitin ang handog papuri sa ating pong Panginoon. Sa panahon na ikaw ay may suliranin, nalulungkot at nadarama, ang luha sa mga mata, nag-iisa at nag-iisip, malayo ang tingin, nagtatanong bakit ganito ang buhay sa mundo. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Kapag ikaw ay nasa mga pagsubok, umasa ka at magtiwala, ang Diyos lamang ang tanungan, nag-aaliw, nagliligtas, sa problema'y lulutas, sa anumang kahirapan, matibay na sandigan. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Narito ang kanyang mga pangako, sa susunod at tutupad ng banal na kanyang mga utos, sa kaharian ko dadalhin, mundo'y inyong lilisanin. Saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo ba ang Diyos sa kapangyarihan niya? Kung ang ibon at liryo sa panang ay puno ng kapayapaan, tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Tayo po yung manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga buhay, sa hapong pong ito, muli ang programa pong Ligaya ng Buhay Ministry ay maglilingkod sa himpapawid
Samantalang ang aming pong mga kaibigan ay nasa kilapong kanya-kanyang tahanan. Nawa sa aming pong pag-aaral, nawa sa aming pakikinig ng inyong mga salita, naway kami ay inyong samahan. Ang karunungan ng makalangit ang siyang inyo pong ipagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mga minamahal kong mga kaibigan, isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyo pong buong sambahayan? Kamusta po ang inyong, kamusta si ate? Kamusta si kuya? O marahil ay tayo pagod sa ating pong mga gawain, sa ating pong mga tahanan. Subalit bago po tayo tumungo sa ating pong aralin, ngayong pong hapong ito, ay siyempre hindi po natin makalimutan ang ating pong babatiin po natin ang Romblon of the Seventh-day Adventist Leaders, Pastor Orly Pahilan. Siya po ang ating pong President, and Officers and Directors, Sir Dennis Federico, Pastor John Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors, leaders na binubuo po ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist. At also, ay hindi po natin na makakalimutan mga kaibigan, mga kapatid, na batiin po natin ang ating pong mga sponsor, na dahilan po sa ating pong mga sponsor ay tayo po ay nagkapagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa pamagitan po ng radio ministry. Ating pong binabati si Sir Ariel Ponte, ano po? Si Pastor Ricardo Riano, ano po? Si Sir James Perena, Ma'am Romy Morada, Brother Nitoy Mutin and family, Ma'am Didi Morada, and Mr. and Mrs. Chisi Fadir Ragao, at kay Ma'am Nalin Mutin. Salamat po sa ating pong mga kapatid na ito, na kung saan ay talagang sila ho ay nagtalaga ng kalapong mga panahon, bagaman po krisis ang ating pong kalalagayan ngayon, napakahirap po, ano ho, ay talagang sa nagnanais talagang nilang sumuporta sa gawaing pong ito, sa ministry na ito, ay sila po ay gumagawa ng paraan para po sila ay maiabot man lamang nila yung kalapong suporta financially dito po sa ating pong radio ministry. At sa oras na ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ang inyo pong lingkod ay hindi po nag-iisa. Hindi po nag-iisa sa mga oras na ito. Tayo po ay merong pong mga kasama. At isa din sa ating pong sponsor ay kasama po natin ngayon. Hindi lamang po sponsor, kundi district pastor po natin dito po sa Tablas District. Bati po tayo, Pastor. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating palatuntunan. Binabati po natin ang ating buong distrito ng Remnant Association na kinabibilangan po ng 3 bayan, Calatrava, San Agustin at Santa Maria. Kasama po ng mga leaders sa church at siyempre po ang ating mga leaders sa Romblon Adventist Mission, sa pangunguna po ni Pastor Pahilan, at siyempre naman po sa ating butihing asawa at sa pamilya. Ayan, salamat po, Pastor Ricardo Riano. At siyempre, hindi po tayo kasama din po natin ngayon ang ating pong partner, si Brother Roden Pamis. Pati po tayo sa ating mga kaibigan. Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal kong tagapakinig, taga-subaybay ng palatuntunang ito, radyo natin, 101.3. Kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama ng tuloy-tuloy sa mga araw ng linggo. At dito po ay tatalakayin natin ang mga pag-aaral sa banal na kasulatan. Ayan, salamat po. Na kung saan po ay tayo po ay live po tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Live po tayo sa Facebook. Mapapanood din po ninyo kami sa YouTube. Pwede po ninyong pwede po kayong mag-comment, magbigay ng katanungan. Kung kayo po ay merong pong mga request, ay live po tayo. I-type po ninyo sa Facebook. Kung kayo po ay merong pong mga Facebook account, type po ninyo, Radyo Natin Udyungan,
at makikita po natin at i-like po ninyo at sa tuwing tayo po ay magla-live ang programang ito ay kami po ay inyo pong makakasama. At sa ating pong mga minamahal kong mga kaibigan, kung kayo po ay meron po tayong question for today. Ano ho? Sa lahat po ng makakasagot, siyempre ay meron pong biyaya ang ating pong Panginoon. Ang ating question for today, habang po tayo nagtatalakaya tutungo sa ating aralin ngayong hapon, ay ano po ang pananaw, ano ang dapat nating pananaw sa tuwing tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung alam po ninyo ang kasagutan, pwede po kayong mag-text sa numero ng 0927-631-4780 at hayaan po ninyo na ating alamin kung tama po ang inyo pong mga kasagutan. So ngayon po, mga minamahal kong mga kaibigan, hindi na tayo magtatagal at tayo po ay tutungo na sa ating pong talakayan ngayong pong hapon ng ating pong paksa na ating pong pag-aaralan ngayon ng hapon, mga minamahal kong mga kaibigan, ay bakit kailangan mo ang isang tagapagligtas? Ito po ay katanungan. Ano ho? Marahil katanungan din, hindi lamang nating katanungan, kundi katanungan po nating lahat na bakit kailangan mo ang isang tagapagligtas? Lalong higit, Pastor, sa ating pong kapanahunan ngayon. Sa inyo pong palagay, Pastor. Opo, at talagang napakahalaga ng mga bagay na yan, itong katanungan kung bakit kailangan mo ang isang tagapagligtas. Na marahil ay ito pa rin ang katanungan ng ating mga kaibigan na hindi pa rin masagot-sagot. Sapagkat ito nga po ang katotohanan na iba-iba pa rin po ang pananaw ng ibang mga kaibigan natin. Opo. So, ito ay napakahalaga na ating pong lilinawin sa ating pong mga kaibigan na kung bakit kailangan natin ang isang tagapagligtas. Samantalang po tayo ay nabubuhay ngayon sa mundong ito na puro problema, puro pagdurusa sa ating pong buhay. Sa iyo, Brother Roden, bakit kaya kailangan natin ng isang tagapagligtas? Para sa akin, maliwanag na sinabi kanina sa atin ni Pastor na talagang napakahalaga sa bawat sa atin ang magkaroon po tayo ng tagapagligtas. Bakit? Kahit yung ating pagbabasihan na lamang sa ating pamumuhay, Opo. kapag tayo'y, halimbawa, tayo po ay nadisgrasya, siyempre, kailangan po natin ng tagapagligtas. Opo. At ito'y tinatawag natin sa ating pang-espiritual na kalalagayan. Opo. Napakahalaga sa buhay ng tao na magkaroon siya ng tagapagligtas at alam natin po ito na walang iba kundi ang ating Panginoon. Ayan. Yeah. So napakalinaw, mga minamahal kong mga kapatid, mga taga-subaybay sa mga oras na ito, na talagang napakahalaga sa buhay po natin si Jesus sapagkat siya po ang ating pong personal na tagapagligtas. At siya po ay namatay. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating pong mga kasalanan. Ngunit ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, Pastor, Brother Reden, ay ating pag-aralan ngayon kung bakit nilalang ng Diyos ang tao para ano at ano ang layunin nito. Sangayon po rito, Opo. sa aklat ng Henesis, 1 ang talata po ay 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Opo. At ito po ay naglalahad na sila ng kapangyarihan, nagkaroon po ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, Oho. at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilalang sila upang pangasiwaan ang lupa. Opo. So, merong palang dahilan na dalawang dahilan, Pastor. Oho. Kung bakit po nilalang ng Diyos ang tao. Una, ay sila ay magiging tagapamahala. Yan. Oho. Oho. Totoo po. Sila ay magiging tagapamahala sa lahat po ng mga bagay dito sa sanglibutang ito. Tulad ng binanggit sa Biblia ay mga ibon, mga hayop, sa buong lupa. At bawat umuusad at nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
So dito po ay malinaw, Brother Reden, Pastor, na talagang ang Diyos ay kaya nilikha ng Diyos ang tao, mayroong layunin. Yan, may layunin. Oho. So ito yung binabanggit po dito sa talatang ito. So malinaw, Brother Reden, na tayo ay nilikha ng Panginoon na siya ay merong layunin para sa atin. Hindi lamang para kailangan natin ang isang tagapagligtas. At ang isang magandang katotohanan pa diyan, Opo. binabanggit ng talata na ang tao ay ginawa sang-ayon sa wangis ng Diyos. Opo. Napakahalagang bagay po yan. Hindi lang bilang tagapangasiwa, kundi siya ay nilalang ayon sa kanyang wangis. Ayan, kaya nga ang sabi nga dito, Pastor, Brother Reden, sa talata ng Henesis, ang talata ay 26, na binabanggit dito ng Biblia ay, at sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So malinaw, mga minamahal kong mga kaibigan, na talagang nakatala sa banal na kasulatan ng ating Panginoon na merong pong layunin ang Diyos kung bakit po tayo ay nililang ng Panginoon na tayo ay mga katiwala, ika nga. Okay. Mga katiwala ng ating pong Panginoon. So marahil po, itatanong din natin mga kaibigan, ano ang ginawa ng Diyos pagkatapos na hugisan ang tao mula sa alabok ng lupa? Brother Reden. Dito po sa Genesis chapter 2 verse 7, tayo maliwanag po ang sinasabi. Opo. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Mhm. Napakaliwanag po mga kapatid, mga kaibigan, na ayon po dito sa talata na aking binanggit sa hapong ito, ang paglalang po ng ating Panginoon ay hindi lamang basta ito po ay linalang. Opo. Sapagkat ayon po sa talata, ito po ay iginaya o iriwidangis nga. At ika nga doon sa talata, kawangis po tayo ng ating Panginoon. At binigyan po tayo ng buhay sa pamamagitan ng paghinga ng kanyang bibig. Siguro, Pastor, basahin natin ang isang talata sa Biblia. Ano ho? At least, meron tayong talagang proof sa ating mga kaibigan sa banal na kasulatan ng Panginoon kung ano yung ginawa ng Diyos pagkatapos na tayo hugisan niya. Ayan. Ang sabi po rito sa Biblia sa Genesis, ano ho? Genesis 2, ang talata ay 2 verse 7, at nilalang ng Panginoon, Diyos, ang taong sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong at nang hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na may kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Opo, malinaw. Malinaw talaga. Oho. So, At yan ay isang espesyal na paglalang. opo. Hiningahan sa butas ng kanyang ilong. So dito po, mapapansin natin, mga minamahal kong mga kaibigan, na sa lahat, ayon sa pag-aaral, sa lahat ng mga nilalang ng Diyos o nilikha ng Diyos, tayo ang pinakang espesyal. Bakit po? Kasi sinabi niya, yung nilikha niya ang lahat ng mga bagay dito sa sanglibutang ito, sinabi niya, magkaroon ng ibon, magkaroon sa pamagitan po ng kanyang salita. Pero tayo, Brother Reden, Pastor, nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kamay. So, Pinurma. Pinurma. Yan. Yeah. Pinurma. Hinugisan tayo ng Panginoon, nakawangis niya. Kaya dito po ay malinaw, mga minamahal kong mga kaibigan, matapos tayo kanyang ginawa sa pamagitan ng alabok ng lupa, tayo nagkaroon ng buhay na kaluluwa. Yan ang katotohanan. Yan. Opo. So, malinaw po yan, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya ang tawag sa atin, buhay na kaluluwa. Pag sinabi, Pastor, Brother Reden, na buhay na kaluluwa, nakakausap. Ay, siyempre naman. Nakakausap. Ayan. Nakakausap. Nakakarinig. Nakakapagsalita. As in, live, buhay. Pero kapag sinabing patay na kaluluwa, aba. Ay, walang mangyayari doon. Walang buhay talaga. Opo. Ay, walang mangyayari talaga yan. Kahit magdamag mong kausapin yan. Ay, siguro hindi ko alam kung yan ay makakasagot o kung yan ay makarinig. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, na binabanggit po dito sa ating
pong pag-aaral na nang siya ay humiwalay ng nag-iiyakan sa buong langit sapagkat paghihirap at kamatayan ang kailang kinahihitnan. Yan. So dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, at kung magkagayon, mga taga-subaybay at mga kapatid, sapagkat ang lahat ng tayo nilalang mula kay Adan, ilan ang naapektuhan ng nagkasala sila Adan at si Eva? Ilan kaya? Basahin natin. Apo? Ang tinutukoy ng Biblia. Sang-ayon po sa Roma 3:23 hanggang 24. Ayan. Kung kayo po ay may banal na kasulatan mga kaibigan, pili din niyo po din kaming samahan at sundan. Nabuksan ang ating pong mga Biblia sa ating mga tahanan na sabi po rito sa Roma 5 ang talata po ay 12 ay ganito po ang naitala. Kaya kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa pamamagitan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ng mga tao ang tinutukoy. Apo. So dito, Pastor Brother Eden, hindi lang pala isang tao na apektuhan. Oho. Marami at hindi lang isa. Lahat ang sabi. Opo. Lahat. Nung nagkasala yung ating mga magulang, ay lahat tayo'y apektado kasama na tayo po ay nagkasala. Kaya dito po ay mapapansin po natin na ano po ang naging bunga ng kasalanan. Ayun, mas maganda linawin natin ito eh. Kung lahat tayo naapektuhan ng kasalanan, abay, mahirap naman yun. sa isang pamilya nga sa isang pamilya kapag nagkasala ang isang membro nito, damay ang lahat. Opo, ay parang coronavirus. Parang sakit na lumalaganap po natin ngayon. Ano ho? So ngayon, lahat tayo apektado. Nung nagkasala ang ating mga magulang. Ngayon, ano ang bunga noon? Ano ang bunga ng kasalanan? Sa kalagayan ni Adan, Opo. nang siya ay nagkasala, ora mismo, siya ay humiwalay sa Diyos at ang buong likas niya ay nagbago. Opo. Mayroong pong pangyayari. Uh-huh. Matapos na ang tao ay nagkasala, nagbago ang lahat sa kanya sapagkat ang tao ay nakaugnay kay Adam at ang ating likas sa pamagitan ng tinatawag na yung ating minana Opo. ay nabago din mula sa pag-ibig patungo sa pagiging makasarili. Ayan. So, ibig sabihin, Pastor, sa pag-aaral sa Biblia, nung ang ating mga magulang ay nagkasala, ay tayo ay sakop doon. Kasama tayo na tayo ay nagkasala. Ay upo, Mhm. sakop kasi minanang kasalanan. Ayan. Sabing ganun. Parang adapted tayo. Oo, sabi, lahat ay nagkasala. Mhm. Ayan. So, ngayon, ano yung magiging bunga ng kasalanan? Siguro, basahin din natin sa Biblia, Pastor. Yung nasa aklat ng Roma. Nasa aklat ng Roma, Brother Eden, Roma 14, ang talata ay 23. Dito po ay merong pong tayong mababasa, mga minamahal kong mga kaibigan, nang sabi po rito, ngunit ang nangangailangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. At meron ding nabasa tayo sa banal na kasulatan ng Panginoon na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit ang lahat ay hahantungan natin ay kamatayan. Sapagkat resulta po ng kasalanan. Kasi sa pag-aaral, Pastor, Brother Eden, kung walang kasalanan, walang kamatayan. Kaya naman may kamatayan dahilan sa kasalanan. Ayan po. Apo, napakalinaw po yan, mga minamahal kong mga kapatid. At kung tayo po ay makasalanan, lahat tayo makasalanan namana natin sa ating mga magulang. Ang tanong ay, sino yung ating magiging pag-asa? Yan.
Yan ang magandang tanong. Oo. Sapagkat tayong lahat ay naapektuhan nito Opo. at nagkaroon ng kamatayan, Mhm. sa aming mga kaibigan, ito ang magandang tanong. Opo. Sino ngayon ang ating pag-asa? Ayan. Habang tayo, Pastor, Brother Reden, ay nasa mundong walang kapag-asa. Yan. Kaya dito, yung katanungan, gusto natin linawin sa ating mga kaibigan, Pastor, samantala tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan at namana natin ng kasalanan sa ating mga magulang, sino yung ating magiging pag-asa samantalang tayo ay narito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan? Oho. Babasahin natin ang teksto. Opo. Nakatala po rito sa Roma 3, 23 hanggang 24. At ang sabi po ng Biblia ay ganito po ang ating pong mababasa. Sapagkat ang kabayaran sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palibhasay inaring ganap na walang bayad ang kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Napakaganda. Apo. Napakalinaw. Walang ibang pag-asa. Walang ibang maging dahilan para sa pag-asa ng lahat. Tangi ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Walang iba. Mhm. So dito, mga minamahal kong mga kaibigan, sa aming pong mga followers sa Facebook, sa ating pong mga nanonood sa live po tayo ngayon, samantala po tayo ay narito pa sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan at dahilan sa kasalanan, tayo ay nagdurusa, Pastor, Opo. Brother din, tayo naghihirap, tayo ay minsan ay malungkot, minsan ay masaya. Yan, resulta ng kasalanan po yan. Pero, wag po tayong mga wala ng pag-asa. Sapagkat bagaman po tayo ay narito sa mundong ito, nang punong-puno ng kasalanan ng tao, ay meron tayong pag-asa at ito ay walang iba kundi si Jesus. Ang pagkakabanggit nga ng talata Apo. tayo ay inaring walang bayad Aha. sa pamamagitan ng kanyang biyaya na nagtubos sa atin sa kay Kristo Jesus. Ayan. So talagang libre. Libre talaga. Para ka lang sumakay na, walang bayad, no? Libre. Parang sa panahon natin, merong libreng sakay, Brother Reden. Oo, merong libreng sakay. Kaya dito po, mga kapatid, talagang kahanga-hanga ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At ito ang dapat na manawaan ng ating mga kaibigan. Opo. Ang pag-ibig ng ating Panginoon na siya lang ang tanging pag-asa, Oho. sagana ang kanyang biyaya. Ayan. So talagang unlimited nga, ika nga. Unlimited yung pagmamahal sa atin ng Panginoon na kailanman kung ang ating pong pag-ibig kumukupas, kailanman ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kukupas. Yeah. Yan. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, na sa ating pong pag-aaral ay binabanggit na bagaman tayo ay makasalanan, bagaman tayo napapalayo sa Panginoon, bagaman hindi natin natutupad ang kanyang kalooban, huwag kang mag-alala kaibigan. Mahal ka ng Diyos at meron tayong pag-asa at ito ay si Jesus. Kaya kinakailangan natin araw-araw anyayahan natin si Kristo sa ating buhay, araw-araw siya ang ating kailangan sa ating buhay. Wala nang iba pa, tanging si Kristo na Panginoon na napako doon sa krus ng Kalbaryo, Pastor. Ay kailangan bang malungkot? Ay hindi. Ay hindi na. Sapagkat may pag-asa na tayo Ayan. So, Walang kalungkutan ayan, dapat. walang kalungkutan sapagkat ang Diyos ay nariyan na araw-araw ay bawat araw, bawat tayo nabubuhay, siya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Okay. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kapatid, ay binabanggit na ang Panginoon ang pag-asa natin sa ating pong buhay, sa ating pamilya na ating pong kinabibilangan. Kaya ano ang sinasabi ni David tungkol sa kanyang sarili na ito ay totoo din sa ating lahat, na ito po ay mababasa natin, Pastor Brother din, doon sa aklat ng awit. Sa aklat ng awit 51,
kung kayo po ay meron pong mga Biblia, sa Aklat ng Awit 51 verse 5 ay ganito po yung ating pong mababasa mga kapatid. Ang sabi po rito, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan pinaglihi ako ng aking ina. Ayan. Ito yung binabanggit ni David, Pastor. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ang ating likas noon. Mm. Makasalanan, Opo. inanyuan ng kasamaan. At ang sabi nga, sa kasalanan ay ipinaglihi Opo. na makasalanan. Ang kasalanan, bagamat ang sabi rito, Opo. tinutukoy ay isang kondisyon o likas na ating minana mula sa ating pagkasilang. Mhm. Ngunit ito ay hindi natin pagkakamali. Opo. Sabihin po natin na hindi pala ito natin pagkakamali at hindi tayo sinisisi ng Diyos Opo. na tayo ay sa ganitong kalagayan ay ipinanganak na makasalanan. Mhm. Binigyan tayo ng pagpipilian na iwasan ang mga suliraning ito sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ayan. So, ibig sabihin pala dito, Pastor, ni David, na simula pa tayo, ay talagang tayo ay makasalanan. Yan po. Oho, makasalanan. Abay, parang nakakalungkot. Isipin Kaya ano? nga, parang hindi matanggap ng may mga tao tayong, mga kaibigan tayong na nagtatanong, ay, parang ayaw tanggapin na makasalanan. Oho, abay, parang hindi. Mahirap nga naman. Wala namang tayong ginagawa. Di ba? Halimbawa, tatanungin kita, ikaw ba, Brother Jomer, makasalanan ka ba? Parang nag-aalinlangan kang Parang sagutin. nag-iisip ka ng dalawa eh. Brother Red. Opo. Parang ikaw ihahabla na wala ka namang kasalanan. Ano ho? Pero tuwiran ang sabi ng Biblia, no? Opo. Sabi Tuwiran. ni David, binanggit niya eh. Mhm. Inanyuan sa kasamaan. Ipinaglihi Aba? ng aking ina. Sabi nga doon. Ibig sabihin, Pastor, Brother Reden, sabi kasi dito ng Biblia, pinaglihi ako sa aking ina. So, ibig sabihin, simula pa sa sinapupunan na ay tayo ay makasalanan na. Oh. Tama po ba yan, Pastor, Brother Reden? Mayroon akong nais linawin dito, Pastor, sa inyo. Oho. Oh, sige. At ito ay, alam ko na ito'y katanungan ng ating mga kaibigan din Opo. na patuloy na nakikinig sa himpilang ito. Oho. Ang tanong ko po ay, ito pang likas na sinasabi po sa banal na kasulatan Oho. na ito ay ating minana sa ating magulang na si Adan at si Eva. Ito po ba, itong likas na salitang ito ay nakaugnay sa kanilang katawan na ating minana? O ito'y, ang likas na ito ay minana natin doon sa tinamo nilang pagkakasala? Ayan. Pero bago po natin siguro linawin at sagutin yan, Pastor, ang ating katanungan yan, Oho. isang awitin, handog papuri po sa ating pong Panginoon. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kabigat-iyan.
sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Patuloy po tayo mga mahal na mga kaibigan sa ating programa sa hapong ito at tunay ang ating talakayan ay napakahalaga sapagkat tumutukoy po tayo kung paano nagpapakilala ang ating Panginoon, ang kanyang tunay na pag-ibig, kaligtasan para sa atin, ganun din naman ang ating sarili, ang ating kondisyon bilang isang tao na tayo ay humaharap ngayon sa napakaraming mga pagsubok sa buhay at meron itong kaugnayan kung anong pananampalataya dapat mayroon tayo. May pag-asa ba tayo sa buhay na ito? Sino lang ang dapat nating kilalanin na siyang tunay nating pag-asa sa kabila na tayo pala ay mga makasalanan at may likas tayong ganito. Makasalanan. Nasa pasimula pa na ay ating minana. Bagamat mayroong pag-asa, yung biyaya na walang bayad ng ating Panginoon ay nagbigay ng pag-asa sa atin. Ayan. So siguro na mga minamahal kong mga kaibigan, ating bigyan linaw, Pastor, ang isang katanungan natin na ating Yung dapat. katanungan niya Diba? kanina, yung likas. Yan, likas. Oo. Pag sinabing likas, ano ba yon? Ayan. Pagka sinabing likas, kasi maraming likas eh. Maraming ibang uri ng likas. Meron akong alam na likas. Oho. Yung pampaganda. Ganun ba yon? Likas papaya. Opo. Alam po ninyo mga minamahal kong mga kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng salitang likas? Yan ba'y pangpaganda? Yan ba'y pangpagwapo? O ano ba yan? Ito pala ay isang kondisyon Opo. ng ating buhay. Yan. Oho. Kasi po, mga minamahal kong mga kapatid, pagka sinabing likas natin na tayo po'y makasarili. Yan. Totoo yan. Makasarili. Wala tayong magagawa tungkol po dito. Halimbawa po, aking tinutulungan ng aking kapitbahay sa paglilinis ng kanyang bakuran. Marahil iniisip ng iba na ako'y mabuting tao, ngunit ang Diyos nakakatingin sa aking puso. Maaari kong gawin ito na may ilang dahilan. Maaari kong gawin ito sa pamagitan ng nais kong purihin ako ng iba. Maaaring gawin ko ito sapagkat meron akong nais hingin mula sa Kanya. Maliit na hindi natin pansin kung bakit ginagawa natin ito. Ito ay nakatago sa ating puso. So ang tao ay hindi mo makilala. Ayan, tama. Sa kanyang likas Opo. sa panlabas sapagkat merong likas na pangloob Mhm. at likas na panlabas. Ayan. Katulad po ng sinasabi mo, Mhm. gusto mong tumulong sa iyong kapwa Tama. na gusto mo lang pala Meron. na meron kang gusto na pabor ba na Tama. mangyari sa iyo o kaya Oho. ay talagang likas mo na tumulong na walang bayad Yan. o walang anumang pagsusukli Oho. doon. Pero salamat, Pastor, Brother Eden, merong ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan. Na meron tayong pagkakataon, meron tayong chance na tayo'y magsisi, bagamat ang likas natin ay makasalanan. Ah.
Oho, na sa pamagitan po ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ay ito'y magiging daan, ito'y magiging paraan para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa panibagong buhay sa kabila ng tayo narito sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan ng mga tao. At yan ngayon ang ating pag-asa. Ayan. Ang Opo. pagkilala kung Oho. anong likas meron tayo Tama. na po pwedeng mabago Oho. at kapag gusto nila naman ng tao na hindi pwedeng baguhin. Opo. Ayan. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, mayroon pong kondisyon talaga ang makasalanan. May kondisyon. Yan. Opo. Kasi halimbawa, ay sasabihin mo, ay ako maglilinis. Pero mayroon palang ibang, Bayad. May gusto kang mangyari, ha? oh, ay mami ako muna yung maglilinis. Pero mamaya, pamerinda ko ha. O pwede ba yung nagpapakita na napakasipag Aba? Oho. pero may likas din naman pala siya sa Yun. iba na tamad? Oho. Parang ligas ko to ah. Oho, mga minamahal kong mga kapatid. Pero talagang ito po yung likas natin. Pero mababago po ito. Mababago itong likas natin ito na makasarili sapagkat sa pamagitan po ng Ebanghelyo, tayo'y malilinis at mababago yung ating pong mga buhay sa pamagitan ng salita ng ating pong Panginoong Hesus. Mayroong katanungan. Oho. Bakit bumaba si Jesus sa lupa? Ayan, ay Kasi napakaganda. tinuto ko yung likas natin Oho. na hindi pwedeng mabago ng tao ang kanyang sarili. Ayan. Anong sabi nga, Mhm. dahilan lang sa biyaya ng ating Panginoon Mhm. at isa rin sa dapat nating bigyan ng pansin, mga mahal na mga taga-subaybay, ang katanungan na ginawa mismo ng ating Panginoon sa kanyang sarili na siya ay bumaba dito sa lupa. Ang katanungan, bakit bumaba ang Panginoon? Ayan. Meron pong nakatala sa banal na kasulatan, Brother din, Pastor, na napakalinaw at ito'y mababasa natin sa aklat ng unang Timoteo. Uno, ang talata po ay 15 at ang sabi po ng Biblia ay ganito. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Walang pagdududo, ha? Oh. Kasi ang sabi, tapat ang pasabi. Ayan. Totoo. Ito ay dapat na paniwalaan. So dito, Brother Den, Pastor, napakalinaw na ang Diyos, sa kabila ng tayong makasalanan pa, simula sa ating sinapupunan ng ating ina, ang Diyos ay nagpanukala. Ang Diyos ay nagpanukala, pumunta siya dito para tapat ang pasabi niya na tanggapin tayong lahat at tayo po'y kanyang iligtas sa kabila ng tayong makasalanan. Napakaganda. Oho. At yan talaga ang sabi nating tunay na pag-asa Mhm. Kaya ng mga taong nawala ng pag-asa. ayan, kaya talagang dito po ipinapakita ng Biblia, mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga kapatid, na talagang kailangan po natin sa panahon natin ngayon ang ating tagapagligtas. Ano kaya ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na tayo ay makasalanan? Mhm. Marahil mag-iisip tayo, no? Ang sabi po ay upang ipakita na kailangan natin ang Mhm. tagapagligtas. Ayan. Yun pala eh. Oho. Kailangan kilalanin ng tao Opo. na tayo ay makasalanan at sa pagiging makasalanan niya ay may panukala ang Diyos. Opo. Abutin tayo. Ililigtas niya tayo. Opo. Kaya nga dito, Pastor, sa sabi ng Biblia, sa unang Juan, uno ang talatay 8, ang sabi ng Biblia ay ganito. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Pwede palang dayain ang sarili, kapatid. Opo. Parang niloloko mo yung sarili mo. Oo. Ay, Sa pagsasabi lang ng, ako ay walang walang kasalanan. kasalanan. Abay, wala ako dyan. Exempted ako dyan. Hindi Tuwiran pala yun na hindi- talagang dinadaya mo, niloloko mo yung sarili mo, no? Yan. Kaya nga dito po mga minamahal kong mga kaibigan, kung sinasabi po natin na tayo walang kasalanan, ay ating pong dinadaya ang sarili natin at ang katotohanan ay hindi nahayag sa ating pong mga buhay. Yun ang isang magandang kwan dito. Opo. Ang katotohanan ay wala sa ating buhay. Ayan. Kaya para mahayag, kaibigan, kapatid,
ang katotohanan sa ating buhay, tanggapin natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ang Kristong tagapagligtas sa ating pong mga buhay. Ayan po. Kaya ito, napakalinaw sa ating pong pag-aaral na anuman, hindi man natin tanggapin, gusto man natin o hindi, wala tayong magagawa. Walang tayong magagawa, kundi talagang sundin yung kagustuhan ng Diyos. At kapag ang isang bagay pala, no, Oho. na kapag sinasabi natin na tayo ay hindi nagkakasala, Opo. para bang inaakusahan pala pa natin ang Diyos Tama. sa bagay na ito? Mhm. Ay, mahirap na kalagayan sa buhay niyan. Mhm. Kapag sinabi natin na ako ay walang kasalanan, parang inaakusahan natin ang Diyos. At ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Ay, talaga naman. Ay, mahirap ito. At ito ang dapat na ipaalam natin, ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay ang ganitong kalagayan. Opo. Na talagang malinaw sa ating pong pag-aaral na ating pong mas mabuting saliksikin ang mga salita ng ating Panginoon upang ating pong manawaan patuloy na tayo ang likas talaga natin ay makasalanan. Na sa pamagitan po ng likas natin na tayo makasalanan, ay kailangan natin na tayo ay kusang lumapit sa Panginoon sapagkat tayo ay makasalanan. Aha. Yun talaga. At kung ating babasahin ang isa sa mga talata, sa unang Juan 1:10, Opo. kapagkat ang isa sa mga likas natin ay parang sinasabi sa ating sarili na ako ay hindi nagkakamali. Ayan. Hindi nagkakamali. Opo. At kapag nahayag na ganito ang ating sinasabi na tayo ay hindi nagkakasala, para bang inaakusahan natin ang ating Panginoon Ayan. sa bagay na Ito ito. po ang sabi ng Biblia, Pastor Badreden, mga taga-subaybay. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Sinong tinutukoy na ginagawa nating sinungaling siya? Abay, O kapag tayo. tayo yung nagkakasala? Tayong mga tao. Ba? Ay, Oho. mahirap talaga. Badreden. Ay, napakalinaw na sinasabi po rito sa Biblia. Kung sinasabi na tayo'y hindi nagkasala, ay binabanggit ng Biblia ay ating ginagawang sinungaling ang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala nga. Ayan. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Oo. Panginoon. At ang kanyang salita o ang katotohanan ay wala sa atin. Ayan. Oho. Ay maliwanag po ano? Opo. Kasi kung nasa atin yung salita ng Panginoon, tatanggapin natin na tayo makasalanan at kikilala natin ay kailangan ko pala si Kristo sa aking buhay. Ayan. Mga hakbangin yan. Opo. At kapag nangyari na yan, may mga pagbabago na mangyayari doon sa ating dating likas Ayan. na makasarili, Opo. makasalanan, Mhm. hambog, o ano pang mga masasabi natin, babaguhin doon sa panibagong likas na ng ating Panginoon. Ayan. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang tanging dahilan kung bakit sinasabi po ng Biblia na tayo ay makasalanan ay upang ipakita sa atin na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Kung ating kikilalanin ang ating pagiging makasalanan, ang ebanghelyo ay nagiging pinakamagandang balita sa atin samantalang tayo nakikinig sa mga oras na ito. Walang ibang gagawin ang tao. Apo. Mga kaibigan, yung pagkilala lang talaga ha, yung pagkilala natin sa ating sarili na tayo ay mga makasalanan. Ang sabi po, ang ebanghelyo, Mhm. ang mabuting balita ay magiging pinakamabuting balita Apo. para sa atin. So, Badreden, Pastor, sa ating mga taga-subaybay sa mga oras na ito, kinakailangan nating tanggapin ang ebanghelyo ng Panginoon. Ay, siya po. Sapagkat sa pamagitan po ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ito ang magiging daan para unti-unti, bagaman likas natin ay makasalanan, ay mababago yung ating buhay. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, anong dalawang bagay ang gagawin ng Diyos sa ating buhay kung ipapahayag natin ang ating makasalanan? Kasi makasalanan tayo eh. Ano yung dalawang bagay ang gagawin ng Diyos, Brother Eden, kung ipapahayag natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, lahat ng nagawa nating pagkakamali, ay sasabihin natin sa Diyos?
ay ating pasagutin ang banal na kasulatan sa mga Apo. bagay na ito. Apo. Sang-ayon po, Mother Eden, sa unang Juan. Mhm. Ang kapitulo ay 1, ang talata ay 9. 9. Apo. Akin pong babasahin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tayo'y patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan. Dalawang bagay, kaibigan. Apo. Napakaliwanag Dalawang bagay. Apo. ng talatang ito na patuloy na sinasabi sa bawat isa sa atin na tayo po ay lilinisin Mhm. sa pamamagitan ng ating Panginoon. At pagkatapos na tayo malinis, patatawarin tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kung ating ipapahayag, tayo ay patatawarin, at ang isa pa na magandang kalagayan, magiging kalagayan ng ating buhay, tayo ay lilinisin sa ating mga kasalanan. Ayan. So, napakalinaw, mga minamahal kong mga kaibigan, na bagaman po tayo po ay makasalanan, kung ipapahayag natin araw-araw ang ating pong mga kasalanan sa ating Panginoon, tapat at banal na patatawarin tayo ng Diyos sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. Pastor. Araw-araw lang ba? Hindi po pwedeng sa bawat sandali ng ating buhay, Bawat minuto, bawat minuto. bawat segundo Yan. ng ating mga buhay, tayo ay lumapit sa Panginoon at anyayahan natin siya upang araw-araw, kung tayo magkakasala, araw-araw din patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang magandang bagay diyan, Opo. sa patuloy na pagpapatawad at paglilinis na igagawad ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng tuwiran at matibay na pakikipagrelasyon sa Kanya. Yung ating koneksyon Oho. ay dapat walang patid Mhm. sa pamagitan ng ating mga panalangin, sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, Opo. at pagkaalam ng Kanyang mga kalooban para sa atin. Ayan. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong mga kapatid, bagaman po tayo po ay makasalanan, ay tayo po ay patuloy na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, patuloy na tayo magtatapat sa Panginoon, patuloy na ating pong anyayahan si Kristo sa ating buhay, at patuloy ng wika ng awit, tayo'y sama-samang maglilingkod sa ating Panginoon na ating pong tagapagligtas. So mga minamahal kong mga kaibigan, tayo pa naman ay mayroong panahon, Pastor, Brother Eden, na arin na muli ay isang awitin para sa ating pong Panginoon. We will serve the Lord even the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are the chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come, for none can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us, for we are the chosen generations, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord.
As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa diwa ng awit, na tayo po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila po ng ating pong pagkakasala, sa kabila ng ating pagtalikod sa Panginoon, ay tayo ay lumapit sa Kanya, ipahayag ating mga kasalanan, at tayo tapat at banal na patatawarin sa ating pong mga lahat ng ating kalikuan. Pastor. Tama po yan. At mahal na mga kaibigan, taga-subaybay, Opo. naway inyong naunawaan ang ating pagtatalakay ngayong hapon sa katanungang bakit kailangan natin ang tagapagligtas. Ayan. Upang magkaroon tayo ng pag-asa. Opo. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, na wala na po tayong oras sa mga sandaling ito. Kaya po sa susunod na araw po ng Lunes, simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ay sa susunod po ng linggo, kung ating pong pinag-aral ngayon, bakit kailangan natin ang tagapagligtas. Sa susunod po, pag-aaralan naman natin paano tayo iniligtas ng Diyos. Ayan. So, sa oras na ito, ating pong sigurong mga may panahon pa tayo para batiin natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, brother din, pastor. Mayroon akong babatiin Apo. ang ating isa sa mga kapatid na sana ay nakapag-daos na nakapanganak. Oho. Si kapatid na Michelle, Apo. mga anak ni Brother Isayas at Sister Inday Luta. Ayan. Nasa ospital po siya ngayon. Sana po ay nakaraos sa kanyang panganganak at maayos ang pangangatawan. Ganon din si Brother Dan Rio sa Santa Maria na siya ngayon ay kinakailangan ang mga panalangin Apo. ng ating mga kapatid para sa agarang kagalingan ng kanyang karamdaman. Ayan. Ganon din sa ating mga minamahal na mga kapatid dyan po sa Pangulo Seventh-day Adventist Church. Ating pong binabati ang ating health elder, Brother Eliezer Pedacan, at sa kanyang buong sambahayan. Sa lahat ng ating mga kapatid dyan po sa Iglesia ng Pangulo, ay binabati po kayo ng programang Ligay ng Buhay Ministry of the Seventh-day Adventist. Brother din, bati sa ating mga kaibigan. Patuloy po kami nagpapasalamat na kayo po ay kasama po namin sa maiksing panahon. At lagi po kami nanawagan sa inyo na patuloy po kayong makinig at tabayanan ninyo ang impilang ito ng 101.3 radyo natin dito sa Otyongan. Ayan. Magandang hapon po. Ayan, okay po. Salamat, Brother Den. At ngayon po, mga minamahal kong mga kaibigan, bago po tayo mag-end ang ating pong programang ito, siyempre hindi po natin makalimutan na magtapos ang ating programa sa pamagitan ng panalangin na ating ipapanalangin samantala po kayo ay naririyan sa inyong pong mga tanan. Ating hilingan si Pastor sa pamagitan ng panalangin. Dakilang Ama, aming Diyos na makapangyarihan. Opo. Salamat po sa pagpapahayag na kami ay mga makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Inyong ibinigay upang kami ay magkaroon ng karapatan na mamuhay ng maligaya. Sa patuloy naming pamumuhay, O Diyos, ang aming mga taga-subaybay, mahal na mga kaibigan, mga kapatid sa bawat iglesia, nawa ang inyong pagkalinga ay mahayag. Sa kabila po ng mga mahirap na kalagayan, limitado na mga resources, ganun din ang hindi normal na mga paggawa dahilan po sa ganitong kalagayan ng aming mundo. Tangi naming hiling ang iyong kagalingan ipagkaloob po, dakilang Ama. Higit sa lahat doon sa mga nakakaranas ng mga may sakit
at mga karamdaman. Patuloy po nawang tangkiligin ang programang ito. At sa buong araw ng aming paggawa, kayo ay aming purihin. Ipagpatawad ang aming pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli po mga minamahal kong mga kaibigan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa programang Ligay ng Buhay Ministry. At muli po, ako ang inyong pong kaibigan, kapatid kay Kristo na nagsasabi, subayin niyo nawa ang ating Panginoon sa mga oras na ito.